Bago ko po babasahin itong inilabas ngayong araw na ito ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at ng Makati Employers Confederation of the Philippines, ECOP. Malalaki po ito ng mga business groups. Allow me first to tell the audience, sa ating mga kababayan. Noong unang araw po ng panawagan ng Black Friday protest, dalawang waves ng pagkilos ang ginawa natin. 11 a.m. nag-noise barrage po tayo. Mga 1 oras kalahati or almost 2 hours. At marami pong nag-attend. In fact, sinabihan ako ng isang police colonel na, Eric, pwede ba wag masyadong mahaba ang pagtitipon kasi baka magkaroon dito ng obstruction na sa traffic at baka maapektuhan din ang daloy ng mga negosyo dito sa paligid. Sabi ko, don't worry sir, kami ay magiging mapayapa, dito lang kami at along the sidewalks lang kami. Hindi naman po kami pupunta dyan sa gitna ng kalsada. So after 2 hours, nag-disperse po tayo, mga around 500 din po ang audience na nanood, nakinig doon. Kasama ko po ang mga dati kong kasama na rin sa Marcos Alice Jan, sa grupo po ng Inday Cares, Sara Movement, ganon din po ang iba't iba pang mga sektor ng mga nag-volunteers, mga riders, mga nanay na galing po sa urban poor at iba pa pong mga grupo na sumama. Nang bumalik kami ng hapon ng Friday, we started 5 p.m. hanggang mga 7:30 lang. Kasi nga, medyo makulimlim na at hapon na ng Biyernes na nagsimula at papauwi, grabe ang daloy ng traffic. Marami pong nag-attend, mga 1,000 din po ang tao na nasa paligid at mga 2 oras din po mahigit ang program. Nang natapos kami mga kababayan doon sa EDSA Ortigas area, may 3 lumapit na, 2 muna, bago yung 3 riders na galing pa ng Antipolo na bumaba, na late sila at akala nila kasi hanggang gabi na, umatong ating gabi hanggang magtuloy-tuloy. So, ang unang lumapit po sa akin ay mag-asawa. Sila po ay mga artists, mga magagaling po magpinta at magagaling din po mag-compose ng musika. Taga Angono Rizal. Yung Angono Rizal po, lugar ito ni Botong Francisco. Botong Francisco. Kilala po ito na magaling na alagad ng sining, magaling magpinta itong si Botong Francisco. So taga Angono sila, siguro kung traffic ang pag-uusapan papunta sa kanila, malayo ito mga aabot ng 3 oras bago sila makapasok sa Metro Manila. But they tried to go there, mga 8:30 ko na po sila nasalubong, along EDSA Ortigas, lumapit po si Ginoong Ferdy at ang kanyang asawang si Ana. Bit-bit po nila ang flag ng Pilipinas na pinagawa nila. And they are joining voluntarily. So I was very touched, kami, ng mga kasama ko, sa Marcos Alice Jan at sa Bangon Sambayanan. Sabi ko, babalik tayo bukas, Sabado. At kung makakaya nyo pang bumalik, mga alas 5, kita-kita tayo ulit along EDSA Ortigas area. Sabi niya, sige, babalik po kami at dadalhin namin ang aming mga anak at magbibigay sila ng mga awitin. Magagaling kumanta ang kanilang mga anak. And kagabi nga bumalik po sila, buong pamilya. Ang anak nila, dumating si Manong Ferdy, si Ana, galing Angono Rizal, yung asawa niya na si Ana, ang anak nilang si Dayan, at 3 pang magkakapatid, mga kababayan. Magagaling magpinta, magagaling umawit. We were very touched. Sa live ko kagabi, umiyak po si Dayan nang kinanta na niya ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa po ay poem. Yan po ay tula na isinulat ni Andres Bonifacio. At yan po ay ginawa ng kanta. Hindi ko alam na marunong pala siyang kantahin yan. Kinakanta po namin yan nung ako po ay nasa aktibo pa sa CPP, NPA, NDF. Ang title po niyan ay Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Napakaganda ng kanyang pag-deliver.
nasa bahagi po ng pagdi-describe niya na buhay may ialay. Doon sa punto na yun po, umiyak na siya. At yan po ang wala sa mga namumuno sa gobyerno. Yung pag-ibig sa bayan. Pag-ibig sa pera at sa lapi, mayroon sila. Itong gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya si Dayan was only, I think, 21 years old or 20. Kinanta din po niya ang Bayan Ko, kinanta ang Pilipinas Kong Mahal. So itong pamilyang ito, dinala po sila ng kanilang mga magulang, mga kababayan. At sila po ay pumasok sa napakabigat na trapiko mula sa Angono Rizal. Ang gaganda po ng boses ng sister kahapon sa rally, Ate Hides Mixed Blood. Opo, ang gagaling po. Napakaganda ng mga mensahe at mga kanta. At doon ko po naramdaman na marami pa rin po ang nagmamahal sa bansang ito. Hindi ang mga politiko, hindi ang mga magnanakaw sa gobyerno, hindi ang gobyernong Marcos Romualdez ang magtatakda kung dapat bang mahalin o hindi ang ating bansa. Tayo po ang may obligasyon na mahalin ang bansang ito. Kaya, Gerardo Borja, hi ka Eric Sedniwan, kami po ay nagsumikap na pukawin ang mamamayan. Hindi dahil kami po ay nagmamagaling o kami po ay nagbibida-bidahan. Kailangan lang pong manindigan na ang taong bayan. 1, 2, 3, 4, it does not matter po. Wala pong mga pagkilos sa kasaysayan na kaagad nagsimula sa libo-libo o daang-libong mga tao. Lahat po yan ay nagsisimula sa maliliit na mga hakbang, maliliit na mga pagkilos, maliliit na mga inisyatiba hanggang mabuo po ang National Collective Action of the People. Yung tinatawag pong sama-samang pagkilos ng mamamayan. Kaya maraming salamat sa mga nanood sa live ni Ka Eric. Maraming salamat sa mga nag-pray at mga nag-share ng video ni Ka Eric sa panawagan po na sobra na, tama na, itigil na, papanagutin na po ang totoong may sala dito sa paglaganap ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Hindi lamang po ang mga sindikato at kriminal na contractors. Kasama po yan sa sisingilin dapat ng mamamayan. Hindi lamang po ang mga sindikato at magnanakaw sa DPWH, kundi kasama po pati rin po ang mga kongresistang buaya at mga senador na naging kasabwat pala nila noon sa pagpapalusot ng mga pondo na sinindikato at ninakaw lamang sa proyektong kanilang ginawa upang palusutin ang pondo. Pero higit sa lahat, sa paniningil na ito, bagamat nagagalit din po tayo at naniningil sa mga sinasabi kong kriminal na mga contractors at dito po sa mga mandarambong na mga politiko, higit kanino paman, ay dapat tayong magalit at singilin natin ang punot pasimuno ng lahat ng ito. Walang iba po kundi si Marcos at si Romualdez. Everything about the restoration and systematic implementation of plunder and corruption, nagsimula po yan kay Marcos at kay Romualdez. Sila po ang pasimuno ng panunumbalik nitong lahat. Sapagkat walang budget na dadayain at walang budget na kakatayin at gawing sindikato kung hindi po yan sinadya nila Romualdez upang gamitin sa panunuhol at pangbibili para sa artificial loyalty ng mga buayang kongresista na kunwari ay suportado ang gobyerno ni Marcos. Hindi po mangyayari yan sa loob ng Kongreso kung hindi po yan pinamunuan ni Romualdez at nila Saldico na kanyang mga alipores. Hindi rin yan makakalusot sa Kongreso kung walang mga senador na pinabayaan po ang mga illegal insertions na ito. Pero higit kanino paman, hindi po magiging batas at ma-operationalize ang sindikato na budget at mga pagnanakaw na ito na pinalusot sa budget process kung hindi po pinirmahan ni Marcos Jr. ang mga prosesong ito upang maging batas na tinatawag na General
Appropriations Act. Therefore, the operationalization ng lahat ng kasindikatuhan sa budget at lahat po ng pagdurog sa prosesong tama, ang pag-ikot sa batas at mga iligal na ginawa upang manumbalik ang oportunidad ng pagnanakaw sa ating pondo, hindi lamang po ang Kongreso ang gumawa niyan, which includes mainly yung mga alipuris na magnanakaw na mga kongresistang tauhan at inuutusan ni Romualdez na gumawa nito, and included also ang mga korap na mga senador na lumalabas ngayon. Isa sa pangalan ng nagtakip ng mga pamamaraan na ito ay isang senador na si Grace Poe, at posible may iba pang mga senador. Ngayon, higit kanino pa man sa lahat ng ito, hindi bababa ang pundo sa DPWH upang kamkamin ng mga kontraktor na kasabwat ng mga kongresista at politiko kung hindi pinirmahan ang budget na alam ni Marcos may mga illegal insertions, may mga palusot, may mga pork barrel. So the accountability and responsibility of the criminal operations kung bakit naging sindikato ang mga budget ni Marcos at naging operational ang pandarambong at pagnanakaw because pinipirmahan niya taon-taon ang budget para maging batas at pinapayagan niyang i-release ang pundo. And today, magmaang-maangan siya, may podcast po siya, recorded, no? I think si Vicky Morales ang nag-interview sa kanya. May nakita kong teaser na paiyak-iyak ang gago. Sorry Sorry for the word, no? Paiyak-iyak itong tarantadong si Marcos. Sabi ni Vicky Morales, teaser parang promotional video clip para sa ilalabas nilang thank you Pebs Sagon sa pagpapakulay. Deeply appreciated ko, Pebs. Thank you. Sabi doon sa teaser ni Marcos, Pangulong President, Mr. President, parang naiiyak po ba kayo? Naluluha kayo? Ang kulukoy at tarantadong si Marcos, papahid-pahid ng luha. Sabi niya, hindi ko maubos maisip na ganito kalala ang pangungurakot na nangyari at kawawa ang mga tao sa nagaganap. Tarantado! Ikaw ang pasimuno. At the first day in office ni Marcos, ang kanyang Executive Order number 1, unang pinirmahan niya kaagad ay ang pagbuwag at paglusaw sa Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni Pangulong Duterte noong 2017. Di tarantado? Ibig sabihin po, ang isang opisina na under sa kanyang pamumuno na binuo ni Pangulong Duterte para imbestigahan, habulin at kasuhan, tama ka, Lenlen Alfonso, crocodile tears, ang gagong Marcos. Binasa ko na talaga ang gago. Tarantado, may podcast pa siya. Ito po ay mga PR, publicity or public relations gimmick ang ginagawa ni Marcos to manage the very explosive revelations na grabe kalubha at grabe kahayop ang pagnanakaw na nagaganap at nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon kasama ang kanyang pinsan. Ngayon pa iyak-iyak siya. Ang unang executive order na ginawa niya at pinirmahan, Executive Order number 1, binubuwag niya, nilusaw niya ang Presidential Anti-Corruption Commission na supposedly katuwang ito ng ombudsman para habulin, imbestigahan, papanagutin ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na po ang mga opisina under the Office of the President at mga presidential appointees, including mga cabinet secretaries at iba pa pong matataas na opisyal ng gobyerno na ginawa ni Pangulong Duterte. Ngunit binuwag niya at ngayon pa iyak-iyak siya. Good morning ka Eric, Avid Lopez, Jisoo Life, ka Eric, papasana po ba as best actor itong si Junior? Hindi Kasi magagalit ang tao at talagang kukundinahin ang kaartihan niyang ito. But anyway, babalikan ko po ito. Allow me kasi nandyan na po kayo. Basahin ko muna. Ito pong, so again, bago ko para makalimutan. Saludo, paggalang at pagbibigay ng pasasalamat po ang ipinapaabot natin sa mga ordinaryong mamamayan
na sumama po sa 2 araw ng pagtitipon along EDSA Ortigas. Naging mapayapa, hindi tayo marahas, hindi po tayo nagkulang sa matalas at matuwid na pagpuna at pagpapahayag kung sino ang mga dapat managot at sino at ano ang dapat ipanawagan ng mga mamamayan para singilin dito sa kriminal na pananagutan sa panunumbalik at paglaganap ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Special mention po si Manong Ferdy, si Ma'am Ana at ang buong pamilya nila, si Dayan at mga kapatid niya na nanggaling pa po sa Angono Rizal, bumaba ng Metro Manila sa gitna ng ulan at trapiko to join last night's gathering at EDSA Ortigas. Saludo sa inyong pamilya kung nandyan at naririnig po ninyo ang live stream ni Ka Eric. And by the way, kahapon po ng umaga din, before pa ako pumunta sa EDSA, naimbitahan po si Ka Eric, no, para magsalita at magbigay ng input, no, sa mga taga Facebook, Rodolfo Cuevas, mamaya ko nabasahin ng iba, sa mga manggagawa po sa Marikina. Mga 100 din po sila na nakinig sa pagpapaliwanag ni Ka Eric tungkol sa salot na dulot ng radikal na pag-uudyok para magkaroon ng radikal na union infiltration sa kanilang kumpanya. Mga magigiting na manggagawa ng Fast Logistics na nakadeploy para po sa pag-secure at pagpapacilitate ng Robinson's Appliance Depot Center sa Marikina. Saludo sa mga magigiting na mga manggagawang kabahagi po kahapon ni Ka Eric sa talakayan hinggil po sa mga labor security at sa tinatawag na industrial peace and balance labor in industrial relations. Maraming salamat po sa inyo. Pakulay, pakikisa at pasasalamat sa inyong pakikipaglaban. Ka Eric, thank you Alex. Malaki man ang pinadala mo, baka isyuan tayo Alex na si Ka Eric ay namimera sa OFW, kaya pumupunta sa Canada at sa US. Ako po ay umalis nung nakaraang mga buwan dahil ikukulong po ako ng 4 na buwan at kalahati or almost 5 months sa City Jail ng Quezon City kung hindi ko po naiwasan ang tuwadcom, tricom na papupuntahin ako at ako po ay binigyan ng subpoena at ng arrest order later on. Alex, thank you sa pagpapakulay. Deeply appreciated po yan ni Ka Eric. Maraming salamat din po sa nanonood sa Facebook at sa YouTube. So, napunta din po ako sa US dahil ang nag-sponsor doon, Patriotic Filipinos. At si Atty. Valera, sila pong si Nanay Banji at si Ma'am Malu, tumulong din po, no? Sa Canada, sina Brother Beethoven at ang grupo din po nila sa Canada. Wala pa akong nisingkong duling na pera, but they secured me for almost 5 months para hindi ko po maabutan o hindi ako abutan ng warrant of arrest. Hindi ako makapagpiyansa, hindi po ako makakalabas kagaya ng nangyari kay Colonel Grijaldo. At kaya po nag-exit tayo. Pero bumalik pa rin po ako at hindi naman po tumigil ang surveillance at pressure kay Ka Eric. In fact, may pending case pa nga ako na isinampa sa DOJ ni Senator Hontivirus, cyber libel, at ang kay Diwata Torre na sedition at inciting to sedition, ang kay Teddy Casino na 2 million moral damages, dahil tinawag ko daw sila ni Carol Araulio ng mga komunista at mga urban operatives ng communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF kay Atom Araulio, and what more. So, wala pong, ang kinakaharap po namin ni Ma'am Lorraine ay hindi po biro na mga panggigipit at mga pagpapatahimik. Apektado din po ang pamilya ko. Apektado din po si Ka Eric. Pero baliwala po sa akin yon kung ikukumpara ang nararanasan ng mamamayang Pilipino. Ang nararanasan ni Pangulong Duterte. Ang nararanasan ni Inday Sara Duterte, ni Vice President. Ang nararanasan nila Harry Roque, na ngayon po pati asawa niya kinasuhan na rin. So, ini-expect ko po na kapag bumalik ako mangyayari ito. Pero, yung iintrigahin ako na nagiging jet setter, junket ako, nagpapalibre sa mga OFW, but that's very unfair.
Hindi ko po gawain yun. At hindi ko po yan gagawin na pagpipirahan ng mga overseas Filipino workers. Nakatira po si Ka Eric sa relocation. Malapit sa basurahan, kapag umuulan, sumisingaw po ang amoy ng basura. We're only 1.5 kilometers sa basurahan, sa Suok, Arevalo, sa Kalahunan, Mandurriao. So malapit lang po kami sa basurahan. Government area po ito, relocation. Na dati po itong taniman ng mga palay at mga pakwan na ginawang relocation. At malapit po ito sa Iloilo River din, mga kababayan. Kaya po, hindi po ako namera. Kung gugustuhin ko po sa mga projects na hinawakan ko nung nasa NTFL-CAC ako, ay siguro nasa subdivision ako, mga kababayan. But that's not the point. I don't have to defend myself. People who know me, and kayo po na nagtitiwala kay Ka Eric, ay bukas po ang buhay ko sa inyo. Malinaw po, mga kababayan. In fact, pag gipit po kami, kaya minsan may makikita kayo, may wedding ring. Minsan wala, no? Nakasanla po ang aming wedding ring ni Mrs. Dahil gipit na gipit, wala tayong matakbuhan. Alanganin, may mga babayarin sa school. So yun po, sumasanla tayo. At kung may magagamit man na sasakyan, inuutang po natin para magamit sa opisina at ng mga bata sa pag-schools nila. At until now, habang nag-uusap tayo, si Langging po ay under threat. At ang mga anak namin sa CPP, NPA, NDF, pati ako po. May SO po ako, pati si Langging, standing order, na kapag nagkataon, bibirahin po kami ng NPA. Dahil nga lumaban kami sa kanila. Lalo na si Ka Eric, no? So, Janos Valdesco. Rosemary Abatayo, mag-ingat Ka Eric, kasi nasa paligid lang ang mga demonyo. Opo, kaya ako po hindi naapektado na mga intriga na yan, at maraming salamat sa mga nagtitiwala. We have to do things that it should be done for our people. Alex Celestial, kulang yan Ka Eric, kasalukuyan pa akong nagki-chemotherapy. Wow! Maliit na bagay para maipagtanggol ang ating bayan. Uwi ako pag natapos ang aking chemotherapy. Get well soon, Sir Alex. Praying for you. Thank you for your goodness. Thank you for your generous heart. Get well soon, I'll pray for you. And we will pray for you. Thank you, Sir Alex Celestial. I'm very touched na kapag kahit may pinagdadaanan ka, Brother Alex, nararamdaman mo ang hirap kung paano humarap sa ganitong laban at may mga intriga at panggigipit na haharapin mo, pati pamilya mo nadadamay. But I believe, Sir Alex, if I cannot repay you in material things, at least sa mabuting gawa ay babayaran po kita. Pati po sa paninindigang ito. But I will always pray for you to get well sa dinaraanan mo, Sir Alex. Sophie Shell, good morning. Asiana D. And Ka Eric, Gcash po ni Mrs. please. Baka isyuan na naman tayo. Maria Luisa Manayuba, thank you, from Macau. Si Langging po ang kanyang Gcash. Sa gustong tumulong, we will appreciate. Wala pong pilitan, wala pong pangraraket, wala pong pamimilit. 0916-308-7710. 0916-308-7710. Sir Alex, I am very touched, I am very deeply appreciative that despite sa sitwasyon mo po na nagke-chemotherapy ka, you find time to share para po sa advocacy na ito. Saludo and maraming salamat, Sir Alex. Queen_Strawberry. Anong endgame natin dito, Ka Eric? Ang endgame natin, Queen, is regime change. Ang lahat ng ito matatapos pag wala si Marcos at wala si Romualdez. They should be removed from power. Thank you, Alron Jan, sa pagpapakulay. Thank you, My Eve Cam, for your support. My Eve Cam and Alron Jan. Queen Strawberry, we can start reforming the government and we can make
reforms and changes, including po ang paniningil sa pandarambong sa pondo ng bayan kung wala na po si Marcos at si Romualdez. Hahabulin po natin sila. Anong uri ng regime change? Constitutional. Nanikip ang dibdib ko sa gesture po ninyo, no? Lalo na kay Sir Alex, for your support. No? Na-appreciate ko talaga kayo, mga kababayan. Hindi po ako nang rarakit. No? Sabi ko nga, ay hindi po kailangan ni Ka Eric ng recognition. Kailangan ko lang po mapakinggan ako ng mamamayan na makapag-ambag ako sa pagpupukaw at pagmumulat. Sa tanong ni Gwen Strawberry, ano ba ang endgame nito, Ka Eric? The endgame must be to address the main problem. The main problem is Marcos and Romualdez. Kasama siyempre dyan ang asawa ni Marcos. Thank you sa nagpapakulay. May nagpapakulay, hindi ko mabasa. Ito si Carolina. I thank you, Ma'am Carolina. Hindi ko makita ang apelyido mo, Ma'am, pero nababasa ko. Nagpakulay ka, May Perez. Thank you po. Ang dami nyo nagpapakulay. Deeply appreciated po yan ni Ka Eric. Deeply appreciated po ni Ka Eric. Sagutin ko lang pong binabanggit ni Ma'am Gwen Strawberry. Constitutional transition of power. Hindi po tayo pwedeng maging illegal. Hindi pwedeng maging marahas. Hindi pwedeng maging violente. Hindi pwedeng armado. Ngunit mapayapa at sama-samang pagkilos na nananawagan that Marcos should resign, Marcos should step down. At kung hindi siya mag-step down at mag-resign, hindi tayo titigil sa pagsasalita at paghahayag. But we cannot call on people to take up arms, manunog ng mga kotse, mangransak ng bahay, manakit at manira ng mga buildings o kaya magwasak ng mga ari-arian. We cannot call about that. Lulugmok ang ating bayan, lalala ang problema, magkakaroon po ng lawless violence. Yan ang inaantay ni Marcos. Upang sakmalin ang kapangyarihan at lalo pang gumamit ng karahasan gamit ang pwersa ng gobyerno at estado. We will not give it to them. Mapayapa, ngunit may prinsipyo na panawagan. Transition sa pamamagitan po ng constitutional line of succession. Ayun. Ibig sabihin po, mga kababayan, Kim, delikado po yung gayahin natin ng Indonesia. Right now po, umaatras na mga investor sa Indonesia. Apektado na pong ekonomiya nila, Kim. And once you start violence, Kim, you cannot control that. Once you instigate that, maraming mamamatay, Kim. Hindi yan pababayaan ng pulis at ng military na magkaroon ng panununog, pagwasak ng mga ari-arian, pagwasak ng mga buildings, pagnanakaw, ransack, riot, looting. I cannot recommend that. And I cannot also call that in my channel. Delikado po yan. Makukulong po ako niyan, Kim. At mahatulan ako niyan, mga kababayan, ng instigation or inciting to act or to commit terrorism. Yan po ay reclusion perpetua. Maawa naman kayo kay Eric. I cannot call that. Hindi ko po pwedeng ipanawagan yan. Ikukulong po ako niyan, inciting or promoting terrorism. Life imprisonment po yan sa anti-terrorism law, Kim. That is dangerous. And I do not see any solution about that. Magkakaroon, once you start violence, it is like a fire na parang once nagsimula kang magsiklab ng apoy at binuhusan mo ng gasolina, it will escalate into a wider conflagration. Hindi mo na yan mapipigilan. At may mananagot dyan. Kung si Ka Eric ang manawagan yan, sagutin ko yan sa taong bayan. Sagutin ko yan sa mamamayan. Delikado po yan. We will call on Marcos to step down, to resign, pero hindi po tayo mananawagan na mag-armas, magkagulo, maging marahas, maging mapangwasak, at maging violente. We cannot do that. Talo tayo lahat dyan. Panalo dyan si Marcos at Romualdez. Kasi i-declare lang ni Marcos ang state of lawless violence. Tapos na. Gagamitin niya lang ang Anti-Terrorism Act. Tapos na tayong lahat. Non-bailable offense po yan. Ha? At sino po ang magpapakain sa pamilya ko
At sino po ang mag-aasikaso sa aking abogado kung pinaghuhuli at pinagkukulong po tayong lahat, lalo na ako, o kaya patayin ako dahil nag-i-incite ako ng terrorism. We cannot do that, please understand. At hindi po tama ang nagaganap sa Indonesia. Yan po ay patungo sa mas malubha na problema. Investors are going out of Indonesia right now. And their economy right now is about to go into a very serious crisis dahil po nagkakaroon na ng mga riot, mga kababayan. Magdelikado yan, Risa, ang Indonesia na sinasabi mo. Hindi ko yan i-recommend. Sabi ni G. Salazar, ka Eric, please repeat the Gcash, please. Okay. Silang Ging po ang pangalan niya, Rohilda Celis. Rohilda Celis ang pangalan niya. Ang Gcash niya po ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Thank you po. Do not follow and do not go into the Indonesian model. Tayo po ay papunta sa lawless violence. Gagamitin po ni Marcos sa atin ang anti-terrorism law. Non-bailable po yan, hindi ka makapagpiyansa. Life imprisonment po yan. At gagamitin niya yan para magkaroon ng state of emergency, maximum hanggang sa martial law. Mapayapa, ngunit prinsipyado. Sabi ni Aris Pearl, tama, doon po tayo sa mapayapa. Because regime change, ang gusto natin hindi kudeta, hindi military junta. Si Sara Duterte po ang nararapat na pumalit kay Marcos. Under the Constitution, it is very clear that once the President is no longer in capacity, wala nang kakayahan para mamuno at upang ipatupad ang tungkulin at otoridad at mga functions ng isang Pangulo, ang pangalawang Pangulo ay nakasaad sa saligang batas na pwede pong pumalit sa kanya. Ayan. Walang katumbas na halaga ng pera ang sinasakripisyo mo kay Eric para sa bayan, sabi ni Roy Funa Gonzales. Thank you. Ka Eric, sarili yata ang FB. Opo, hindi po ako marunong sa FB mag-monetize. Magpapaturo pa po ako sa pinsan ko na gumawa ng FB account na ito. Sa YouTube may monetization na po siya. Hindi lang malaki pero kahit papano nakakapagbili din ng bigas at nakakapagbayad din po ng bayarin sa kuryente at sa tubig at sa internet. Yun. Pero pag may may dalawang college ka pang naiiwan, medyo mabigat pa po, no? Nag-apply pa po ng work o naghahanap pa ng work si Rev Victor, yung anak ko po na nag-graduate sa UP. Ayan. Ka Eric, punta ka sa Japan. Opo, I'll try to apply for a Japan visa. Thank you, Imelda Aquino. Darating daw si VP sa September 20 and 21. I hope I can have time and resources and available Japan visa. Okay. Mga kababayan, basahin ko na. Ito na, inaantay nyo. Mainit-init pa, no? Binasa ito ngayon sa mga simbahan all over the country. Ito po ay galing sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pastoral letter. Sabi nga ng isang viewer natin kanina, mga ka-Eric, mga ipokrito man ang mga yan, no? I agree. Pero kahit papano po, mayroon din po mga followers ito, ang simbahan Katoliko, at mayroon din po nakikinig sa kanila. It's better po na may nagsasalita. Kahit pa sabihin natin na may mga ulterior motives, sila po ay naging tolerant at naging bahagi sa pagkakaroon ng ganitong sitwasyon na nanahimik sila at puro si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte ang kanilang binabantayan. But this time, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Now, pakinggan natin, dalawa lang naman ito. Hindi naman masyadong mahaba. Okay? CBCP, Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pastoral letter on flood control. Feast of Nativity of the Blessed Mother. Bukas pa yata ito lalabas, pero ngayon na inilabas sa mga simbahan. Ang title po, Beyond Survival, Rising Above the Flood of Corruption. Ang unang paragraph, Let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream. By Prophet Amos 5:24.
chapter 5, verse 24. Let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream. Dear brothers and sisters in Christ, both the Senate and the House of Representatives are now investigating corruption in flood control. Yet we must ask, how credible are this inquiry when the very institutions conducting them are themselves implicated? Tama sila dito. Paano nga ba naman namin paniniwalaan ang investigasyon, lalo na sa house ni Tambaloslos, sila nga ang pasimuno. Tinumbok dito yan ng CBCP. Yet we must ask, how credible these inquiries when themselves are implicated? Who inserted these projects into the national budget like pork barrel, often at the expense of our education, health, and social programs? The flood of corruption. For years, the anatomy of corruption in public works has been public knowledge. Pinensyon nila dito, Senator Lacson laid it bare. Mayor Magalong and Mayor Vico Soto confirmed that there is a multi-layered system of commission. Often consumes 60% of project fund, leaving less than half for actual construction. No wonder so many projects are substandard and require constant repairs. Tinumbok nila dito ang pangungumisyon at ang pagnanakaw sa pamamagitan ng tinatawag na SOP, Standard Operating Procedure, na may mga kinakaltas na komisyon. Ang congressman, hindi bababa sa 25 to 30% ang kinukuha niya. Ang mga kontraktor, ang mga taga-DPWH, minsan pati taga-COA. Yun. In recent hearings, the rebuke, mahiya naman kayo, was only directed to the contractors. But shame must be inclusive. Legislators, district engineers, government auditors, political patrons share in the commission of plunder. Kulang po ito, no? Dapat including the president. Dapat tinumbok dito ng CBCP that the president is the more and seriously guilty sa pangyayaring ito. Iniwasan po nila sa statement nila. Sabi nila, mga district engineer, mga legislator, mga government auditors, dapat kasama daw. Dito sa mahiya naman kayo. No, CBCP, kahit papano po, minensyon nyo ito, ngunit kulang. Dapat in-include dito si Marcos at si Martin Romualdez na sila ang arkitekto ng pandarambong sa Pilipinas. Equally guilty are the private contractors and the financiers who collude in this racket. The prophet Isaiah's words still sting. Your rulers are rebels, partners with thieves. They all love bribes and ran after gifts. Isaiah 1:23. Sabi ng CBCP, true justice, however, demands more than punishment. It also calls for restitution of the stolen wealth that must be returned to the public coffers for which it was taken. Dito tama sila. Kailangan po inorderanan ni Marcos, kung seryoso talaga siya at sincero sa kanyang mga pinagsasabi, ang Anti-Money Laundering Council, mga kababayan, upang magsampa ng forfeiture cases at garnishment hanggang freeze order sa lahat ng accounts ng mga diskaya nila Saldico at siyempre pati nila Romualdez, na sila ang mga pasimuno nito. Subalit wala po tayong nakikita na seryosong hakbang ni Marcos na talagang ipagalaw niya at kumpasan ang state machinery like Anti-Money Laundering Council at mga abogado ng gobyerno, NBI at iba't ibang mga agencies of government that should pull together para po mapabalik ang mga nakaw na yaman at the same time mapanagot po sa batas. Wala po siyang ginagawang ganon.
So sabi dito ng CBCP, dapat may retribution, may restitution. A viral reflection of Filipina digital strategist Kia Alvarez reminds us, corruption thrives not only because of brazen elite, but because of a survival politics that condition the poor to reward whoever eases today's pain with handout, with dole out, and long-term promises. They feel like luxury for the poor. Patronage, weaponized, utang na loob, and pakikisama. Dynasty and disinformation and corruption appear normal. Hindi nila binanggit si Marcos. It's Marcos and Romualdez who are doing this, na ang pangungulimbat at pangungurakot ay para maging normal na lamang. But Christ called us higher. I came that they may have life and have it abundantly. John 10:10. Survival cannot be the standard of our politics. We must demand visible accountability, quick audit, and real penalty and transparency that people can see. And renewal must also begin with us. Tama din ito. Dapat ang taong bayan din po ay hindi nagtotolerate sa pangungurakot. Dahil lamang may ayuda, may AX, may tupad, may akap, okay na basta kurakot si congressman, okay lang yan. Basta tayo tuloy-tuloy sa ayuda. Mali din po yon. We have to have our own renewal. Sa nagpapakulay, salamat ha, hindi ko pa nababasa kasi nagbabasa po si Ka Eric eh. Carolina, nabasa ko na. And because renewal is a matter of basic human principle, we must also be mindful against the values of the formation of the young, teaching them good manners and right conduct in a proactive way, shape the conscience of the young people. As Robert Fulghum reminded us, all I really need to know is in kindergarten. The most important lessons for living are the simplest of the things. Share what you have. Play fair in life. Clean up your own mess. Don't take things that aren't yours, among others. Such values are instilled in the young and should be instilled in them at the essential stage of their culture and development. A call to action. Sige nga, anong panawagan ng CBCP? As group of civil society movement, pledge to join, to have their statement, and to call for accountability, it must apply both to public officials and private contractors. Blacklisting is not enough. Collusion in corruption is a crime that must be punished. To our young people, you hold the key to a new culture. You live in the digital space where truth and lies is a battle in everyday life. Use your platform not only for outrage, but for vigilance. Expose injustice, share facts, demand reforms, make corruption a shameful act that should be condemned. Concrete step, ito na mga panghuli. We have to fight corruption with integrity, and we call together the people of God. Let us commit to, number 1, be vigilant and be vocal. Sabi ng CBCP, let us not allow cynicism to numb our outrage. Dapat dinagdag nila dito, hayaan nyo na ang mga Duterte, hindi sila ang problema ng bayan. Si Marcos at si Romualdez. Medyo malabo sila dito. Reject patronage politics. Let us refuse to trade our votes for favors and money, and instead, we demand integrity in the leadership of government. Model honesty in our daily life. Integrity starts in small things, including in our personal life. Build community through truth, and let us verify information, counter the disinformation, and let us support the call for accountability in government and in public life. Join civic and parish initiative. Support the movement for renewal and good governance. Support the independent investigation that can be conducted. Demand justice, led by example, live modestly and simply. If floodwaters can rise, corruption itself drowning our future, then yet the promise of God
when you pass through the waters, I will be with you. Yan po ang pahayag ng CBCP. And mayroon din pong pahayag dito mga kababayan, hindi ko na muna babasahin mamayang gabi na, ang Employers Confederation of the Philippines at iba pa na mga business groups na malalaki sa ating bansa. Kahit papaano po, hindi man nila tinumbok ng direkta, pero ang pagkaroon po ng pagkagalit at pagkondina ng mga grupong dati ay tumatahimik at kinokonsente ang kalagayan ng ating bansa sa ilalim ni Marcos, kahit papaano po, napapakinggan natin sila. Kahapon din po, naglabas ng statement ang Integrated Bar of the Philippines, mga grupo ng mga abogado. And naririnig po natin ang mga retirees na mga military and police ay nagmi-meeting o magmi-meeting ngayong araw na ito para gumawa din po ng Solidarity Manifesto. And more than 200 of them na mga colonel at mga retired generals, mga commodores at iba't ibang mga ranggo na matataas nang sila'y nanunungkulan pa sa Armed Forces of the Philippines at pati sa Philippine National Police ay nagtitipon-tipon din po. And we heard pati po ang mga reservist group ng mga ROTC at iba pang mga officers na nasa reserve corps ay nagsasalita na rin at nagtitipon-tipon. May nag-inform po sa atin. Kaya malinaw po na ang ating pagkilos sa EDSA, bagamat hindi po tayo patungo sa pag-aalsa kaagad, napupukaw po natin at nabibigyan ng interes ang tao na manindigan at makialam. Kasi mahirap po ang isang bayan na ang mamamayan ay walang pakialam. It is a double death. Pinapatay ka na, gusto mo pa rin manatiling patay. Yan po ang bayang walang pakialam. Hindi po tayo bayan na ganyan, mga kababayan. Nagpapasalamat po si Ka Eric at nandyan kayo, nakikinig, you share and promote the videos, at kahit papaano po ay nagkakaroon pa po ng lakas ng loob na magpapatuloy sa paninindigan ito. At sa lahat po ng nagmamahal sa bansang Pilipinas, ipagpapatuloy po natin ang pagmamahal na ito. Bagamat medyo kapos at kulang ang mga tinumbok ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at ng Employers Confederation of the Philippines, Management Association of the Philippines, among other business groups, it's better than to have nothing from them. Mas maganda na po na mayroon silang pagsasalita, mayroon silang pagpupuna, no matter na kulang din po. Paalisin na ang mga rapists ng kaban ng bayan, sabi ni Ann Anegri. Dulce Amores, mapayapang pakikiglaban po ang kailangan natin. Tiyaga, panalangin at lakas ng loob na manindigan. Marcos Romualdez, resign. Yan ang panawagan ng taong bayan. At kung hindi kayo magre-resign, palalayasin kayo ng mamamayan sa tuloy-tuloy na sama-samang pagkilos, mapayapa ngunit matapang at may paninindigan.